mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas, praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang araw po ng Sabado at Sabado ng umaga para sa inyong lahat na aming mga kaagapay, mga tagapakinig, mga tagapanood, mga taga-subaybay. At kayo po na nakikinig sa anumang bahagi ng mundo at siyempre po sa anumang bahagi ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Napakasarap naman po talagang bigkasin kapag biningkas natin yung Luzon, Visayas at Mindanao. Lalo pong napapalapit sa ating mga puso't damdamin ang ating pinakamamahal na bansa. At siyempre po naman, 7,641 ang mga isla po tayo, 17 regions, 81 provinces, 1,489 na mga municipalities, 145 na mga lungsod, at 42,045 na mga barangays na kung saan po ay talaga namang nakakalat at nakaabang ang ating mga taga-subaybay. Maray na haga sa inyo na aming mga nakikinig dyan sa Bicol Region sa pamagitan ng CARE 104.3 The Way FM at dyan din sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Komunidad. Buenos Dias at maging sa 1197 DXFE Davao. Happy listening po sa inyong lahat dyan. Napapakinggan din po tayo sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Kaya naman po binabati natin ang lahat ng nakikinig sa City of Coronadal at South Cotabato. At sa inyo rin na narito naman sa Metro Manila, abay, alam po namin wala kayong sawa sa pagtutok tuwing Sabado sa ating palatuntunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito ang programang Tabas ng Batas dito sa paborito mong himpilan, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ay miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Napapakinggan din sa FEBC.ph at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. At may simulcast po tayo sa ating partner television, Channel 185 sa GCTV. At ngayong araw, siyempre po, ito inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. At mamaya po ng konti ay makakaagapay na natin ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia, para sa ating talakayan at sasagot po sa mga katanungang legal. Sa punto pong ito ay nais muna nating pasalamatan ang ating mga kaagapay na patuloy nating nakakapartner sa mga ministries ng FEBC. Sa tulong po ng Panginoon Diyos at ng inyong suporta, mahigit 7 dekada na po nating naibabahagi ang mga tamang balita at mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. At sa mga nais naman po na maging kabahagi ng ministeryong ito, maaari po kayong mag-message sa FB page ng 702 DZAS FEBC Radio TV para sa iba pang mga detalye. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga kaagapay. Abay, atin muna pong bibigyan ng greetings ang ating mga masusugid na mga taga-subaybay. Parang roll call po ito. Si Gay Ramirez Katangay, Daisy Galicia Martinez, Lucila Magbuo, Edith Paglinawan, Kelaya Caleb Hoson, Jenny Cantiga, Jovi Marcelino Ferrer, at meron pong pagbati si Marilyn De Leon. Magandang araw po. Madami po akong natutuhan sa Tabas ng Batas. God bless po. Yan, nakaka-inspire po yung mga ganyang feedback mula sa ating mga taga-subaybay. At bago po muna ang lahat, na mga dapat niyong abangan sa ating programa, narito muna ang pagkaing pangkaisipan.
ating pong pagkaing pangkaisipan sa araw na ito ay hango mula sa mga awit, chapter 46, verse 1. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Yan po ang ating maasahan, ano? Kapag may banta, ano pa man, panganib o kaguluhan, ang ating Panginoon Diyos, ang ating lakas at kanlungan at siya po ang laging nakahandang sumaklolo para sa atin, ano? Kaya naman po kay aming inanyahan na makibahagi sa ating usapan ngayong umaga. Magpadala lamang po kayo ng mga katanungan, komentaryo o mensahe sa ating Facebook page sa Tabas ng Batas. At sa pagbabalik po ng Tabas ng Batas, tutungo na po tayo sa ating segment na Punto por Punto. Tabas ng Batas! Ang COVID-19 virus ay airborne o kumakalat sa hangin. Hindi lang ito nasa talsik ng laway o sipon na mabilis bumagsak. Kasama din ito sa hininga na tulad ng usok, lumulutang sa hangin, naiipon pagtagal at lumalayo. Ano bang ibig sabihin nito sa mga paraan ng pag-iwas? E di pareho din ng pag-iwas sa usok. Sa bahay, pag naipon ang usok, magbukas ng bintana o pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Sa loob naman ng sasakyan, buksan din ang mga bintana para dumaloy ang hangin. Sa trabaho, ganun din. Laging buksan ang mga bintana at pintuan at pagalawin ang hangin palabas. Higit sa lahat, kung may gagawin tayo at kaya naman, piliin ang hindi kulob na lugar. Kung tulong-tulong tayo sa pag-iwas, kaya nating talunin ang COVID-19. Isang munting paalala mula sa inyong healthcare workers. Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Paksang legal na siniksik sa mga kaalamang praktikal sa isang makabuluhang talakayan sa Punto por Punto. Nagbabalik po ang inyong programang Tabas ng Batas. Ito pa rin ang inyong kaagapay Pastor Attorney, Pastor Kuya Kaloy Cao. At ito po, kasama na natin ang ating kaagapay na abogado Attorney Roel Cao Garcia para sa ating talakayan at para sumagot. Kami po yung magkaagapay na sasagot sa inyong mga katanungan legal. At tayo nga po pala inaagapayanan ni na Ma'am Absidy Ferrer, ang ating Progtex na sina JV Tabua, Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at ang ating RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan at Jong Perez. At tayo po ay narito na ngayon sa ating segment na Punto por Punto. At ang ating pong tatalakayin ay Anti-AIDS Discrimination in Employment Act. Aba, yung mga senior citizens natin, ayaw pang paawat. Gigil na gigil pang makapagtrabaho. Makinig po kayo. Atty. Ruel, talakayin mo na ang mga highlights itong batas na ito. Anti-AIDS Discrimination in Employment Act. Sige. Ama po, Pastor Ni, no? Magandang araw sa inyo. At muli, nagpapasalamat ako at ako'y kasama niyo muli para magserbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na tagapanood, tagapakinig ng Tabas ng Batas. Pabatiin ko lang, no? Yung mga kasama ko sa Metro Batangas Business Club. Yung aming chairman, si Feli Ramos, yung aming presidente, si Attorney Bernard Mayo, yung aming secretary, pastor din siya, Pastor Attorney Michael Borigas. No? Wow! So, nabati ko po kayo at sana ay makapanood din sila, no? Dahil pinadadala ko sila
i-message ko yung ating programa. Marami, Atty. Ruel, ang mga taga-subaybay natin sa Gawing Batangas. Yes, oo. So, Okay. ang didiscuss natin yung Anti-Age Discrimination in Employment Act. Naalala ko to, Pastor, yung si Mark, no, kapatid kong bunso, noong early 90s ay nag-graduate siya ng high school, no? Dahil yung batang yun ay 10 years old, nasa Philippine Science High School, no? Oo. So imagine, nag-graduate siya ng high school, magka-14 siya. Tapos nag-graduate siya ng University of the Philippines. Magdi-18 pa lang siya. Okay. Nag-apply siya ng trabaho. Naalala ko, yung mga in-apply niya ng trabaho, may mga hindi sumasagot sa kanya. No? At that time, wala pa itong batas na ito dahil ang batas na Anti-Age Discrimination in Employment Act, Republic Act 10911 ay pinirmahan lamang nitong 2016. Sabi ng kapatid ko, Kuya, kapag yung mga yan ay hindi ako tatanggapin on account of my age, ay yahabla ko sila. Discrimination. Wala pang batas na ito, no? Ngunit sabi nga natin nung last week, ang batas mga korte natin ay hindi lamang courts of law, kundi courts of equity. No, kahit wala pa itong batas na ito noon, yung bata ay may idea na siya na it is unfair to discriminate, particularly in employment on account of your age. No? Kaya itong batas na ito ay mapapaboran din hindi lamang yung mga seniors natin, kundi yung mga batang magsisimulang maghanap buhay. Of course, there is law sa labor law natin, pinoproteksyonan yung mga batang-bata talaga. No? So gusto ko lang basahin na kasi merong mga dahil matatanda na ay hindi natatanggap sa trabaho. Ngunit sa ating saligang batas, kinakailangan equal opportunity, di ba? Promotion of full employment. Kinakailangan ang basis ay hindi age, kundi abilities, knowledge, skills, and qualifications rather than age. No? Sabi ng batas na ito doon sa Declaration of Policies, hindi dapat maging batayan ang edad ng isang tao para matanggap o hindi matanggap, lalong-lalo na kung arbitrary ang magiging kadahilanan, no? Ang sabi pa nga ng batas na ito, unlawful daw, no? Kapag ka nag-publish ka, nag-print ka, nag-commerce, nag-post ka at naghahanap ka ng empleyado at ilalagay mo ay hindi pwede. Sasabihin mo na i-publish nila, sabihin nila kung ano yung age nila at ano yung date of birth nila. No? Unlawful pala yun. Ngayon, dito sa batas na ito. No? Hindi pwede mo rin i-require na mag-declare ka ng yung date of birth at saka yung age mo sa application. No? At hindi talaga magiging liable sila sa batas na ito kapag ka dinecline ang pag-a-apply mo on account of your age, no? Or tinanggal ka dahil forcibly retire ka dahil matanda ka na. Dapat iba Kaya masyado kang bata naman, ano? Yes. Okay, masyado kang bata. Yes. Pero ding mga exceptions. Sabi ko ang exception ay yung age is bona fide occupational qualification. Pero may reasonable factors na kasama rather than age, ano? So alam mo ang parusa dito, Pastor Lee, pwedeng makulong hanggang 2 taon at may multa pa 50,000 hanggang kalahating milyon. So maganda ito, no? Lalong-lalo na doon sa particularly ang tinutumbok siguro talaga dito yung mga seniors kasi kung makakapunta ka sa ibang bansa, sa Japan, lalong-lalo na makikita mo yung mga matatanda, no? Nagtatrabaho pa kahit na talagang baluktot na, no? Kahit talagang nagtatrabaho pa. On account of ang edad nila, kapag ginawa mo yun dito ngayon, ay
mananagot ka sa ating batas na ito. Maganda ito. Maganda po itong pinirmahan nito nung panahon pa ni Pinoy, 2016. Titingnan ko itong batas Approved noong July 21, 2016 ni Pangulong Pinoy. Oo, kasi isang naalala ko habang nagpapaliwanag ka, Atty. Ron, nagla sa isip ko. May mga komentaryo, halimbawa, sa yung mandatory retirement age, halimbawa, sa military. Sa military at saka sa PNP, di ba mga 56 years old yata, obligado nang i-retire sila. Yes, Kaya yes. ang nangyayari, they are getting appointed to civilian positions, At kasi nga, halimbawa na lamang, ang ating kasalukuyang chief implementer, mahusay, si retired general, dating AFP chief, na si General Carlito Galvez, siyempre mandatory retirement, mga 56 years old yata sa military, mahusay. Ayan, nabigyan ng pagkakataon na siya naging chief implementer, Tsaka siya, presidential advisor on the peace process. Kaya ko lang nabanggit dyan, Atty. Ron, talagang kitang-kita mo dyan, retired na, pero andyan at napaka-productive at napakahusay. Naging very successful, ang ating paglaban dyan sa COVID-19 pandemic na yan, dito sa ating bansa. Noong una, may mga pumipintas, mabagal daw, etc. Ito they got vindicated. From the Lord, I would like to submit very humbly. Kaya itong tito mo, ako 67 years old. Siyempre hindi ako tumitigil kasi napansin ko, lalong nagiging sharp lalong nagiging sharp. Ang pakiramdam ko, yung aking memory, lalong nagiging retentive. Samantalang kung hindi ka kikilos, hindi ka magtatrabaho, baka magtuloy-tuloy. Ayoko nga magka-dementia. Ayoko nga magkaroon ng Alzheimer. Oo. Atty. Ruelo. So, napakaganda nung tinalakay mong batas na yan. Ano ba ang mga highlights? Sige. Malaking bagay ito kasi pagka kasi ginawa mong halimbawa, dati kasi pag nag-fill up tayo ng application forms, makikita natin date of birth. Ngayon, dito sa batas na ito, sinasabi unlawful. Okay. Print or publish or cause to be printed or publish any form or of media, including internet, any notice of advertisement relating to employment suggesting preferences, limitations, specification, and discrimination based on age. Halimbawa, sinabi mo, wanted, kailangan below 30 years old or below 18 years old. Unlawful daw yun. Unlawful daw yun. Tapos pagka pinipilit ka na i-declare mo yung birthday mo o yung age mo. Okay? Tapos yung katulad ng kinukwento ko sa kapatid ko, decline o hindi ka tinanggap ang application because of your age. Unlawful yun. Mananagot ka ngayon sa batas noon. Sa batas na ito, sinabi nga natin kanina, kalahating milyon, biruin mo yun. Mukhang tama naman yung rational ng batas, yung legislative intent. Halimbawa na naman, yung kapatid mo ng bunso, siyempre pamangkin ko rin yun. Yun kasi batang-bata pa yun, nagugulat kami Di ba? Kasi ikaw, hindi mo pa naintindihan yun. Mas patanda ka lang ilang taon. May mga, halimbawa, may nag-recite ng poem, batang maliit Pagkatapos, eto na, babanat na siya na magre-recite ng poem. Oo. Pagkatapos batang-bata, na-accelerate. Pagkatapos batang-bata, nakagraduate ng Philippine Science High School. Batang-bata, nakagraduate ng BS Math. Yun, andun nga sa London ngayon, sa UK ngayon Samantalang nag-a-apply, ayaw tanggapin, di ba? Ayaw tanggapin sa trabaho. Kaya sabi niya nun, kuya, kung nire-reject mo siya dahil siya sa bata niya, So, kahit wala pa itong batas na ito, naintindihan niya na discriminate siya. Kasi di dapat. Hindi talaga dapat. Dapat base sa iyong abilities, knowledge, skills, and qualifications.
rather than your age. Kaya halimbawa, yung tayo matatanda, yung tumatanda, at hindi tatanggapin sa trabaho dahil matanda na, ngunit qualified, kaya naman, may ability, may skills. Nagkakameron po yun ng violation ng batas na ito at meron pong pananagutan. Ang kumpanya, in fact, pag korporasyon, yung mga directors, yung mga officers, pwedeng managot dito. Ito. Human interest angle lang. Human interest angle. Di ba? Bisa kasama natin sa sasakyan. Maliit na bata, no? Biglang nagsabi na pamilihang bayan ng Plaridel. Nagulat tayo. Bakit marunong bumasa ito? Yes. Oh. So yan po, hindi kasalanan ng isang tao na batang-bata siya, napakatalino, natapos kagad ng pag-aaral at tapos hindi mo i-employ simply because of being, sabi nga, underage. Ito po ang ina-address ng batas. Saka sa mga senior citizen naman, ang mga justices of the Supreme Court nga, hanggang 70, mga matatalino mo at mga sharp pa. No? Pagkatapos nga naman, i-retire mo ng 55, 56 years old. So yan po, ang talakayan natin sa batas na yan, Anti-AIDS Discrimination Act. Meron pong ina-address. Okay. Tapusin muna po natin ang segment na ito ng punto por punto. Mamaya po ng konti, babalik po kami para sa akala at panukala segment ng Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! COVID-19 positive at nasa kritikal ang kaso? Narito ang kailangang malaman sa iyong isolation period. Kung fully vaccinated na, kinakailangang mag-isolate ng 21 araw mula sa petsa kung kailan nagkaroon ng sintomas. Ganon rin naman kung partially at unvaccinated pa, ngunit kinakailangan ng negative RT-PCR result. Lamang ang may alam at ang tamang kaalaman ay makukuha sa kinauukulan tungo sa kalusugan ng pamayanan. Paalalang hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbibigay linaw sa mga palapalagay, ugnay sa mga panukalang batas. Akala at panukala. Nagbabalik po ang Tabas ng Batas at kasama niyo pa rin ang inyong pastor ni Kuya Kaloy Cao at ang ating kaagapay na abogado, Attorney Roel Cao Garcia. At sa segment po ito na akala at panukala ay binibigyang linaw natin ng mga palapalagay na kaakibat ng mga panukalang batas. Ating pong tatalakay ngayong umaga ang House Bill 2069, Mandatory Bible Reading Act of 2019. Gustong-gusto ko po ito. At ang pangunahin pong proponent dyan ay ang House Minority Leader ng House of Representatives of the Congress of the Philippines. Ano po? Si Bishop, Congressman, and Minority Leader of the House, Bishop Benvenido Benny Abante Jr. No? At ang layon nito to make reading the Bible a requirement for students in the elementary and secondary public schools. And Congressman Abante, Congressman Abante, who is of course a pastor, believes that making Bible reading mandatory for students will improve the quality of life in the Philippines. So, siyempre ako, naniniwala ako dyan. At palagay ko, kailangan mangyari yan. Kaya lang, siyempre, kani-kanyang pagtingin no? Kani-kanyang pagtingin. Atty. Roel, sige. Muntik na kitang tawagin na naman pastor ni. Sige. Pastor ni, ang pagbabasihan natin dito ay ano ba ang tabas ng batas dito? Particularly, ano ba ang sinasabi ng ating saligang batas? Siyempre, bilang mga Kristiyano,
at mananampalataya, ay natutuwa tayo pagka ang pamantayan natin sa buhay ay i-base natin sa Biblia. No? Actually, sinasabi dito ni Congressman Benny Abante, hindi lang yung Biblia pati Quran. Propose niya, hindi ka naman na Kristiyano, Balance naman pala. Subalit, may mga desisyon kasi sa korte, kahit sa Amerika, yung mga old cases, na pinag-aralan ng ating mga nagbalangkas ng ating saligang batas. No? Gusto kong basahin yung nasabi sa ating Constitution, Article 2, Section 6. Sabi, the separation of church and state shall be inviolable. No? Sa layman's term, pag sinabi mo inviolable, hindi mababali. No? Dapat laging masusunod. Okay? So, isama natin yung sinasabi sa Article 3, Section 5. Sabi, no law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. The free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Okay? Dito po sa binasa ko, no, sa mga nag-aaral ng batas o yung mga nag-aaral ng saligang batas, sinasabi dito yung dalawang parts po ito Non-establishment clause, it prohibits the establishment of religion, tsaka yung guarantee po ng free exercise. Meron pa po dito sinasabi sa Article 6, 29, Paragraph 2, sabi, no public money or property shall be appropriated, applied, paid, or employed directly or indirectly for the use, benefit, or support of any sect, church, denomination, sectarian institution, or system of religion, of any priest, preacher, minister, or other religious teacher. No? Sinasabi po sa provision dito ng saligang batas ay hindi tayo pwedeng gumastos ng perang pampubliko kapag patungkol sa simbahan o sa relihiyon. No? In fact, hindi nga po pwedeng i-register yung mga party list o yung mga organization. Pinoprohibit po yan under Article 9 no, ng ating saligang batas. Meron pong dahilan dito dahil ayaw natin magkameron ng yung pinipilit, mandatory. Ang saligang batas po natin ay kahit yung mga old cases, ang gusto ay voluntarism. No? At saka iniiwasan po natin yung magkameron ng Kristiyano versus hindi Kristiyano. No? At sa mga expert po sa saligang batas, sinasabi ay the state, no, sabi ito, old case ito sa Amerika, sabi, neither state nor the federal government can set up church. Okay? Neither can pass laws which aid one religion, aid all religions, or prefer one religion over another. No? So, maganda itong naisip ni Congressman Abante, kaya lang, masalimuot po ito pagka ito diniscuss na. Bilang mamamayang Pilipino, siguro, kung value-based ang ating isusulong, values based on the Quran, the Bible, at yung mga teachings ng other religions, ikakal natin yung magagandang values, magagandang Filipino values, magagandang Christian values, magagandang values based on other religions, rather than imposing or giving mandatory requirement na ituro. No? No? May mga instances po na voluntary, pumapayag naman yung mga parents. No? So yun lamang po yung take ko doon, Pastor ni. Although as a Bible reading individual, as a Christian, gusto ko yun kasi
makakapagbasa mga bata natin araw-araw. Ngunit maliwanag yung mga sinasabi ng ating saligang batas, provision ng saligang batas, na baka hindi maaari ito. So, yun lang. Na-research mo ba, Dr. Norbel, kung nasang phase na ngayon, yung proposed bill na yan? Yung may nasa first reading, second reading, third reading, o walang information to that effect as of now? Kasi ito is proposed bill pa lang. Wala akong nakita kung meron na itong counterpart measure. Of course, meron siguro itong counterpart measure sa Senado. Sa Senado. Pero hindi ko nabalitaan kung ito'y nakalampas na sa BICAM at kung ito ay nakarating na sa lamesa ni Pangulong Duterte. At saka hindi rin maliwanag. Kailan ang usaping ito? Obligadong mabalitaan natin ito. Di ko ito napakinig sa mga radyo o napanood sa TV. At saka hindi pa maliwanag kung dumaan na sa first reading, lumampas na sa second reading. Kasi po ang legislative meal na laging binabagan niya Dr. Ruel, pagka first reading may debate pa po yan. Second reading, kung mayroong mga amendments, may debate pa po yan. Third reading, wala na pong debate, halos yan hanggang maipasa na kung saan mang kung upper house man yan, Senado, o lower house, yung House of Representatives. So wala tayong information dyan. Pero yun nga, medyo siguro ang balitaktakan dyan, kakado sa ating introduction, sa ating segment na ito, mukha po talagang magkakaroon ng balitaktakan dito. Na tama lang naman para mapag-usapan ng gusto. Pero yun nga po, kung si Atty. Roel Cao Garcia tatanungin, at saka si Pastor ni Kuya Kaloy Cao tatanungin, maganda po pagka naipasaya. Pero okay lang po na dumaan sa talagang serious and very engaged debate yan, and discourse para ma-refine po yung batas. Pero sana naman nga, ultimately ay mapasa po yan. Pero may pagdadaanan pong matindi yan. Tama po. Yan. Okay. Kasi ito, dagdag na komentaryo ko ito, Atty. Roel. Yung United States of America was founded on the Word of God. Yun nga ang kanilang mga government buildings, yung kanilang dollar bills. May nakalagay na, "In God we trust." Ang nangyari, in-honor ni Lord yung declaration na yan. Kaya pinaulad ang Amerika. Kaya lang, baliktad naman ang nangyayari sa kanila. Atty. Roel, sila naman ang inaalis naman nila. Inaalis naman nila yun sa kanilang mga government buildings, sa kanilang gusto nila alisin sa US dollar bills. At meron ba naman, Atty. Roel, banggit ko lang, may article sa New York Times. Ang yabang naman, Atty. Roel, ang sabi ba naman, ang pamagat nung title ng article, "It's about time we get rid of God." Ang sabi niya ganyan, sober naman yun, Atty. Roel. Reverse naman sila. We would like to commend, Bishop, Congressman, and Minority Leader, Benvenido Benny Abante, para dyan. Basta po, we pray for you and we wish you well as you go through the gauntlet of legislative debates and public discourse on your proposed bill. Okay, pwede natin iwanan, Dr. Ruel. Yes. Dito po, sa aming pong pagbabalik, abangan naman po ang inyong pinakakaabangan, Tayo de Asunto. Tutok lang po dito sa Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Matatag sa pananalig ang ika-74 na taong anibersaryo ng FEBC Philippines. Matatag sa pananalig, matatag sa paglilingkod, at matatag sa pasasalamat. Magaganap sa June 4, Sabado, 8 ng umaga sa GCF Ortigas Center, Pasig City. Dahil sa kasalukuyang pandemya ay limitado lang po ang aming maiimbitahan. Abangan ang registration at ang mga susunod na detalye. Matatag sa pananalig.
Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services. Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto. Abay, maganda po ang naging talakayan doon sa akala at panukala. Dito naman po tayo. Dito po ina-apply ang batas naman. At ating bibigyan ng mas mahabang oras ngayong Sabado ang ating segment na Payo de Asunto. At siyempre po, lagi namin sinasabi, sa abot po ng aming nalalaman, karanasan, at sa tabas ng batas, aangkopan po namin ang kasagutan ng inyong mga katanungang legal. At sana naman po umaangkop sa inaasahan ninyo. Kung hindi naman po angkop o taliwas sa inyong inaasahan sana, kung minsan na nakakasakit pa ng damdamin ninyo, ay patawarin niyo po kami. Yan lamang po ang sa aming pananaw at pagkaalam ay tabas ng batas. O sige po, at medyo pasensya na po kayo, ha? At ito po, good morning po. Nagpa-divorce ang anak kong babae sa asawa niya sa Singapore at tumuwi na siya dito sa Pilipinas. Ang tanong ko po, valid po ba dito sa bansa, sa Pilipinas, ang ginawa niyang pagpapa-divorce? Sige, Atty. Ruel. So, ganito po ang tabas ng batas dito, no? Dito po sa atin, wala pong diborsyo. So, ngayon, pinapayagan po ng ating batas kung ang Pilipino or Pilipina ay nagkaroon ng divorce sa ibang bansa. No? Ganito po ang elemento dyan. Kung ang isa ay foreigner at yung foreigner ang nag-file ng divorce at naka-obtain ng divorce, ang Pilipino po na spouse ay papayagan na magka-asawa ulit dito. Sa madalit sabi, valid sa mata ng batas natin yung divorce na na-obtain doon sa ibang bansa. Okay po? Provided ang nag-file noon ay yung foreigner at yung mag-asawa, isang Pilipino at saka isang hindi Filipino. So yun po ang sagot doon. Kung pumasok po doon sa elements na yon, ang sagot po ay yes, valid po dito sa bansa natin. Kailangan lang po recognize dito sa ating korte yung divorce na yon para magamit po sa pagpapakasal na muli ng inyong anak. Okay. Opo, napakaganda po ng paliwanag ng Dr. Ruel, at napapanahon. Kasi po nung araw, matagal na po yun, nung ako nag-aaral ng batas, nung araw, yan actually, na-project ni Senator Arturo Tolentino yan Si Senator Arturo Tolentino po ay isang batikang civilist. Magaling po sa civil law sa ating mga batas civil dito sa Pilipinas. Noong araw po kasi yung pagka-Filipino citizens at kaya Filipino citizen, merong foreigner na spouse ang nangyayari po, kahit diniborsyo na siya, yung Filipino spouse, nung foreigner na husband or wife, ang nangyayari po, recognize yung divorce as far as the foreign spouse is concerned. Yung pong Filipino spouse, hindi po nakakapag-remarry, So sabi nung pa lang, sinabi na ni Senator Arturo Tolentino, na isang civilist nga, sabi niya, it was an anomaly. Sabi niya ganyan. While the foreign spouse can remarry, the Filipino spouse cannot. And so ultimately po, that has been addressed. Yes. Okay. Sumunod pong dulog sa atin, good AM po. Wala pa po kaming permit at kukuha pa lang po sa DOLE. Kapag po ba nagtayo ng organization, katulad naming mga TESDA graduates, ano po ang dapat naming ilagay? Pwede po ba non-profit? Need din po ba naming magbayad ng tax? Sige, Dr. Ruel. Okay.
So kung sa DOLE sila magre-register, di Workers Association ang i-register nila. No, kung sinasabi naman nila na non-profit, magpaparegister sila sa SEC as an association. Ngayon, yung pagbabayad ng tax, kinakailangan po talaga na kung non-profit naman kayo, a non-profit association or organization, magpaparegister lang kayo pagka lumabas na yung inyong SEC registration, kung doon kayo nagpa-register o sa labor, at gusto nyo na magpa-register sa BIR, meron lang po kayong registration requirement. May registration fee doon para meron kayo ng resibo. At hindi naman po kayo kinakailangan magbayad ng buwis kung yun ay wala naman kayong pinagkikitaan at talagang non-profit, non-stock yung inyong organization. Purposely lang for a workers association or workers organization ang inyong tinatayo para po sa inyong kapakanan, for your mutual benefit. Yan. Okay, pero pagka po ang intention nyo na ay beyond being an association lamang at gusto nyo mag-operate halimbawa ng isang test accredited na eskwelahan, abay ang payo po ni Atty. Well kanina, yan din po ang payo ko, abay mag-register po kayo sa SEC, ano? Non-profit, non-stock, sigurin po nyo, ha? Non-profit, non-stock, ano po. At mangyayari po dyan ay kukuha kayo ng Certificate of Tax Exemption mula sa BIR, ano? Yun po ang guidance namin sa inyo dyan. Okay, ang sumunod na dulog po sa atin. Nais ko pong idulog ang aking problema sa security agency. Kasi below minimum ang aming sweldo, wala pong benefits kahit isa. Palagi pong late ang pasahod. Wala pong payslip. Night differential at wala rin pong 30th month pay. Ano po ang pwede kong gawin? Ako, seryoso itong mga violations na ito. Atty. Ruel. Sige. Okay. So, ang pwede nyo pong gawin, pumunta kayo sa inyong regional office ng DOLE, sa Bureau of Labor Relations ninyo. Naulit po natin yan ng mga previous episodes natin. Meron tinatawag na single entry approach, yung SENA. So, pasok po yung problema ninyo dyan. Punta lang po kayo doon sa inyong SEAD o yung desk, assistance desk. Bibigyan po kayo ng tulong doon ng ating mga labor. Okay? Magpipila po kayo ng our request for assistance. Ayan. At sasabihin niyo yung problema ninyo, yung kinuwento niyo dito, no? Below minimum wage. O di violation po agad yun. Dapat po at least minimum wage malamang. Ayun, at saka yun po kasi mga nabanggit nyo na mga violations po ng mga labor standards, laws natin, ano? Kailangan po malaman yan ng kaukulang sangay o departamento ng Department of Labor and Employment. Mananagot po sila dyan. Ang nangyari, itong kapanahon ito, si Secretary Sylvester Bello III ng DOLE, nag-dispatch po siya. Although admittedly sabi niya, kulang na kulang pa rin yung mga labor enforcement people nila na nag-i-inspect sa mga establishmento. Pero maganda nga po, isuplong nyo na yan. Isuplong nyo na po yan. Puro po violations eh. At mananagot po sila dyan. SEAD. Opo, mananagot sila dyan. Mananagot po sila dyan. Meron pong remedyo dyan para sa inyo. Ano po? Okay, ang sumunod pong dulog sa atin, ano ang pwedeng gawin kung ang isang aplikante ni-reject sa trabaho dahil sa edad? Tama-tama rin. Sige, tama-tama. Sapol. Ito pa rin, SENA pa rin. Kung yan ay sa labor, private sector, kasama po yan sa single entry approach. Dahil doon sa, ang gumawa po ng IRR, ng batas na pinag-usapan natin kanina, ay ang DOLE. Meron silang Department Order 170, Series of 2017. No?
a year after na naging batas, meron na silang IRR. At kasama po, yung tinatanong niyo problema, ayun, may multa hanggang kalahating milyon, may parusa, hanggang 2 taon. So yun, anong tanong? Ano pong pwede namin gawin? Yun, pumunta po kayo sa inyong pinakamalapit na regional office ng DOLE or sa DOLE sa Maynila at tireklamo ninyo using the single entry approach ng DOLE. Pasok po yan sa mga sa checklist. Yan. Okay. Ito pong sumunod na tanong, tinanggal sa trabaho ang asawa ko nang wala man lang natanggap noong December na 13th month pay. Wala ring double pay, ang holiday o 30%. Ano po ang gagawin namin? Sige, Atty. Ruel. Ganun pa rin po, Pastor ni. Pare-pareho sila ng problema. Pupunta rin sila dun sa pasok po kasi kaya napakaganda nung single entry approach. So, pagre-reklamo, pupunta sila dun sa SEAD, assistance desk. No? Opo. At ang pasok po, termination of or suspension of employment issue, pasok po yan. Claims for any sum of money regardless of amount, pasok sa SENA. Unfair labor practice, closure, mayroon po silang listahan Yung pong problema niyo na sinabi niyo ngayon ay kasama po doon. Kaya ano yung pwede niyo gawin? Ganun din po. Sabihin niyo, magre-request po kayo for assistance doon sa SEAD, single entry assistance desk, at mag-fill up kayo ng form, yung sa SENA, no? So, tutulungan po kayo doon ng ating mga kababayan at kasamahan doon sa Labor Department. Ang isa ko pong naobserbahan, naobserbahan ko to. Palagay ko and I can say this perhaps without fear of contradiction. Yan pong yung sa single entry approach na yan. Tsaka po yung specific office na binanggit ni Atty. Ruel sa Public Assistance Center. Atty. Ruel, ito observation, isa po iyan o baka iyan ang pinaka-busy na kumbaga pinaka-unit ng Department of Labor and Employment. Pagpasok mo po dyan, lalong-lalo sa may NCR, noong araw doon sa may doon sa may PPSTA building na kaya lang luman-luma na, kinondemn na. Ngayon po sa may Bookman building along Quezon Avenue, malapit sa corner ng Banawe. Pag-akyat mo po dyan, mga third floor yata yun, pag-akyat mo po dyan, puno po ng tao dyan. Yung mga nagre-reklamo nandiyan po. Diyan po kasi sinusuyod Yung pwedeng conciliation muna bago dumiretso sa mga, halimbawa, sa labor arbiter o sa iba pang sangay ng DOLE na kung saan po ay magkakaroon na ng talagang litigation. Kaya po, busy po dyan ang mga tao. Punong-puno po yan. At marami pong mababait na mga nag-a-assist po dyan. Meron din ilang masusungit. Pero panalangin natin mabawasan yung masusungit na yan. Pero for the most part, maayos po dyan at talagang ginaguide po. Huwag kayong mahiya, mga workers natin na may problemang ganyan. Punta lang po kayo doon. Yun po ang trabaho nila. Kaya po ang tawag sa kanila, Public Assistance Center. Tutulungan po kayo. Marami pong mababait doon. Okay. Working po ako sa isang company, 3 years and 1 month na walang salary increase at walang benefits. 13th month pay lang po ang mayroon. Pwede po bang ireklamo yun? Ito medyo mag-aanggaan ito, Atty. Ruel. Manipis-tipis ng konti itong problemang dinutulog na ito. Compared do sa tatlong nauna. Sige, Atty. Ruel. Ay kung tama naman yung inyong sinusweldo, ay kahit walang salary increase, hindi po kasi maliwanag sa atin. Ang tabas ng batas, kapag hindi tama yung pasweldo, ibig sabihin below minimum, labor standards yan. Tapos, nag-overtime kayo, hindi kayo binabayaran. Tapos, pinagtatrabaho kayo ng holiday, hindi kayo binabayaran. Pinagtatrabaho kayo ng gabi, hindi kayo binibigyan ng night shift differential. Yun, pwede kayo magreklamo. Kung pasok po dito, may mga na-violate po sila na batas, pwede po silang ireklamo. Pero, the mere fact that you're not given increase,
during the past 3 years and 1 month, ay hindi naman po sapat na basehan yon para ireklamo sila. Yun po kung nasa kontrato ninyo, ayun po. Ayan, nabanggit po natin kanina nung binabasa po natin yung tanong. Kumpara po dun sa naunang 2 o 3 na mabibigat po ang mga reklamo ron, yung mga violations. Ito po naman, mukhang kung tama naman po yung sahod ninyo, sabi nga na Dr. Noel, yung pong salary increase, siyempre, hindi naman po yan demandable, maliban kung nasa kontrata. O kaya kung mayroong collective bargaining agreement na may salary increases, nakatakda po doon na hindi binibigay. Ngayon, in fairness to the employer, 3 years and 1 month, baka naman po nahagip kayo nung kapanahon ng kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Unawain nyo na lang, baka walang kapasidad pa na magbigyan ng salary increase. Sabi nga ni Dr. Noel, nasa pag-uusap po yan between the employer and the employees. Okay. Nagsampa po kami ng kaso sa NLRC ng kasong constructive dismissal laban sa agency. Ang tanong ko po, ano po ba ang dapat namin gawin? Kasi 6 months na po ang nakalipas, wala pa din pong schedule of hearing o conference. Salamat po. Sige, bigyan pasin natin ito, Dr. Ruel. Sige. Okay, ang dapat po ninyong gawin siguro ay kayo, on your own, pwede ninyong gawin. Tingnan niyo sa online Kung marunong kayong sa online, tingnan niyo yung website nila, yung Regional Arbitration. Check nyo po doon. Kung walang ganon, pumunta kayo doon sa opisina at magtanong kayo kung ano yung case status ng inyong final na kaso. Yun po yung una nyong dapat gawin para malaman kung ano baga nangyayari. Bakit 6 na buwan wala pa kayong schedule ng konferensya o ng hearing. Again, sa masabi po natin dyan, baka nga po hagip pa rin siya, noong COVID-19 pandemic, public emergency health restrictions. Talaga po kasing walang face-to-face na nangyayari noon sa mga government offices, lalo na sa mga pagka may hearing na ganyan. Pero ngayon naman nagluluwag na, Mag-follow up lang po kayo. Kahapon nag-attend ako ng hearing ano na po kami may mga face mask pa rin po. Pero ando na po kami lahat, ando ng judge, nandun ang magkabilang panig, nandun ang piskal, nandun ang public attorney's office lawyer, nandun po ako. Bagamat, ini-schedule yung pasok doon sa loob. Kaya nasa labas muna habang hindi pa tinatawag based doon sa calendar. Nag-resign po ako sa trabaho noong September 2018 at umuwi ng probinsya dahil po sa pandemic. Mahigit 3 taon bago po ako nakabalik. Nag-clearance ako sa company pero forfeited na raw ang back pay ko kasi may rule sila na after 3 years kapag hindi na nakuha ang back pay, wala na raw. Umapila po ako sa HR at sinabi ko dahil sa travel restrictions pero hindi ako pinagbigyan. Ano po ang gagawin ko para makuha ko yung sweldo at 13th month pay ko? Sige, Dr. Ruel. Alam niyo yung sa tanong ninyo, sa the mere fact na ina-admit nila na kayo may back pay, ibig sabihin ay may karapatan kayo doon na makuha ninyo yung inyong back pay. Tapos yung sinasabi nila na forfeited yung inyong back pay dahil sa rule nila. So, palagay ko walang angkla sa tabas ng batas yung rule nila. Tama't merong prescription, Yung accrual ng cause of action, pag 3 taon hindi nyo inintindi, hindi kayo nag-file sa korte, hindi kayo nag-demand, yan, pwede mag-prescribe yan. Pero ngayon, meron ngang pandemic maaari ninyong gamitin yon, At yan ay maaari ninyong, yung kanina mga sagot natin, punta kayo dun sa Sena ulit, Pwede ninyo idulog yan, lamang kayo magkasakit, Ngayon lang may pagkakataon at ngayon lamang ninyo may gigiit yung inyong karapatan at talagang admittedly sa inyo yun. Hindi nila pwedeng i-forfeit yun because of their rule
Saan nila kinuha yung rule na yun? Nasa sandigan ninyo ay yung tabas ng batas, kakampin yun dyan. Yun. Okay, naka-boundary tayo, Attorney Roel. Matutuwa si Ma'am Absi din yan. At kung hindi nyo po napakinggan ang buong agutan sa inyong tanong, pwede rin po nyong mapakinggan muli ito. Balikan lamang ito sa ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio o sa Tabas ng Batas. At kung sakali naman po hindi nasagot, para po kayo ay matulungan, abangan nyo po ito sa mga susunod na Sabado. Kung sakali, sige po, tayo po ngayon ay dumako na sa ating prayer time. Panginoon, maraming salamat po sa muling pagkakataon ito, pinagkaloob mo sa amin. Malaking pribilehiyo po ito, Panginoon, na makapaglingkod sa aming mga taga-subaybay, mga kababayan, may mga problemang legal at nakupan po ng katugunang legal ayon po sa tabas ng batas. Salamat po sa wisdom at kaalaman na inyong pinagkatiwala kay Attorney Roel Cao Garcia at sa akin po upang makatulong sa mga nangangailangan. Sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu, sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Salamat po sa inyong mutok sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at gayon din naman sa ating channel 185 sa GCTV. Sa tulong po ni na Ma'am Absidy Ferrer, ang ating prod text na sina JV Tamwa, Pedro Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV team na sina Ma'am Eileen Valdez, Abby Glindo, Chris Rosete, Wenmark Balatukan at Jong Perez. Ay nagpapasalamat po tayo sa kanila at sa ating mga kasama sa Bukawi Transmitter Site. At siyempre po kami ang inyong kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ito po siyempre ang inyong kagapay, Pastor ni Kuya Kaloy Cao. At muli tayo nagpapasalamat kay Attorney Roel Cao Garcia, ang ating kaagapay na abogado sa pag-agapay po sa pagtugon sa inyong mga katanungan. Naganyaya po kaming makinig kayo muli sa ating programa sa susunod na Sabado sa parehong oras. At lagi pong tatandaan, kung uunawain at susundin, Attorney Roel, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.